Babatiin ko po kayong lahat ng Merry Christmas! Woot woot! Merry Christmas po sa inyong lahat! Also, Happy New Year! Happy New Year, guys! Woot woot! Okay. Also, na-surprise ako dito. Na-surprise ako dito. Hindi ko in-expect na makakuha ako nito. Oo. Na Christmas card. From, hindi ko napapakita yung laman, ha? Christmas card from the president. Mr. and Mrs. Ferdinand R. Marcos Jr. and family. Gulat ako eh. Oo. Yan. Christmas card. It's a Christmas card. Yan. Yun. So, Merry Christmas po sa First Family. Oo, maraming pong salamat sa napapansin nyo pala ako, guys. Na-pressure tuloy ako bigla. Na-pressure tuloy ako bigla. Oh, Diyos ko naman. Pressure tuloy ako. Nahiya tuloy ako bigla. Para ayoko na mag-livestream. Tama na guys, huwag na mag-livestream. Nahiya ako. Nahiya ako guys, nahiya ako. Wait lang. Anyway. Touch ako in fairness. So, kasi, syempre, may pagyayabang na naman ako sa pamilya ko. So, ako ilalagay ito. Ano? Ito maganda yan. Yan. Kaso hindi kita. Ito lang sa tabi. Habang Christmas season pa. Yan. Diyan na lang sa tabi. Sa tabi ko. Ayan, sa likod. Ayan. Ayan. Yun. Diba? Bragging rights. Correct. Bragging rights. Anyway. Ayun lang naman. Kaya ako tumakbo sa baba ng bahay namin. Kinuha ko lang siya. Anyway. So yun, so shoutout po sa First Family kung nakakarating man sa inyo mga video natin, guys. Oo. Enjoyin niyo lang ha, yung live stream natin ha. Sana na-enjoy niyo. Anyway. So yun. Okay, game. Pag-usapan natin ngayon tungkol dito sa it's still flood control at related pa rin naman to sa sa nangyayari dyan sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Ngayon, mga kababayan, actually, bago natin puntahan yung topic na yun, meron muna akong gustong tao dito. I-topic na iba. Kasi nakita ko to kanina. Nakita ko kasi itong post na to kanina. Hindi ako natuwa dito, promise. Hindi ako natuwa dito. So, ano daw? Bibigyan din daw ako ng Christmas card ng Duterte family. Hindi na, magsasayang lang kayo ng papel sa akin. Tapon ko lang eh. Gawin kong pamulot ng tae ng mga aso ko. Ay, hindi, sige, pwede rin. Para mapicturean kong pamulot siya ng tae ng aso ko. Sige. Marami akong aso, 5 yun. Lahat ng tae nila dadaan doon sa Christmas card ng Duterte family. Oo, gagawin ko pangsahod. Pangsahod ng tae. Pag itatapon ko na sa... Pasintabi po sa mga kumakain ha. Pasensya na. Oo. Nangaasar lang po ako, guys ha.
Pasensya na. Anyway, wait lang. Aha. Ay, oo, shoutout kay Tito Ogie. Wala na si Tito Ogie, ah. Shoutout. Oo, yan. So, yun. Okay. Ano, ano? Maawa daw ako sa aso. Hindi, Omyo G. Kapag pupulot ka ng echas ng aso, nasa lupa na yun, pupulutin mo na lang. Kuha ka ng plastic, pulutin mo, balot mo sa plastic. Pero kung bibigyan ako ng card ng mga Duterte, hindi ko siya, gagamitin ko yun yung pang dadakot ko ng tayo sa ako lalagay sa plastic, ganun. Ako, I think it's the fentanyl. Sorry. Mali ako pindot. Mali ako napindot. O, ganun. Anyway, game. Ano yan? Ang purpose nila, coach, dotae. O, pang dotae talaga siya. Dukotae. Sorry. Dotae, dukotae, guys. Ay, nako. Medyo witty ako tonight, guys. Ay, nako. Ate Angelita, opo, kaka-umpisa pa lang po natin. Opo. Okay, game. Pag-usapan na ngayon natin to, guys. Hindi kasi nakita ko tong post na to. Tungkol kay Tulfo. Ito yung post niya. Sabi ni Tulfo, kanina umaga to, kaninang 8:58 AM, December 20, Saturday. Ayan, 8:58 AM. Sabi ni Montulfo, aarestuhin na si Senator Bato de la Rosa ng pulisya ngayong araw, sabi niya. Ayon sa aking Tweety Bird, tukoy na ng mga otoridad kung saang lungga siya nagtatago. Ako nga, alam ko eh. Natural, alam ng otoridad yan. Ako nga, alam ko kung saan eh. Sabi ng aking Tweety Bird, may warrant galing sa ICC ang pinanghahawakan ng mga otoridad. Sabi. Matatandaan na si Bato ay may kasong crimes against humanity sa ICC dahil sa walang awa at puknat na pagpatay sa mga drug addict at drug pusher noong siya ay hepe ng PNP. Lumalabas na ngayon ang balita na ang mga pinagpapatay ay tauhan ng mga drug syndicates na karibal ng sindikato na pinoprotektahan nila Digong. Halimbawa, niligtas ng PNP noon sila Michael Yang at Arnie Tebes na mga notorious na drug lords pala dahil sila ay konektado kina Digong. Hindi lang yan, pati si Peter Lim, di ba? Yun ang malala, mga kababayan, si Peter Lim, presidente mismo ang nagdepensa dun. Presidente mismo nagdepensa dun. Tapos wala na. Umalis na lang ng bansa. O, di na natin alam kung ano nangyari. So, si Sammy Uy pa. Yan, yung isa sa mga kaibigan ni Pulong. Si Sammy Uy. But allegedly, drug lords daw sila. Allegedly. Anyway. So, mga kababayan, sa akin, wala namang problema kung gusto mo mi-scoop. Pero sana lang naman. Sana, kahit binline item mo na lang muna. Diba? Kahit binline item mo na lang muna o whatever. Kasi, pag mga ganitong galawan, matetelegraph agad nung taong kailangan ma-arrest. O di ngayon, alerted siya. Ay, sabi ni Montulfo, may warrant of arrest ako today. So, magtatago ako. Titibayan ko pa pagtatago ko, di ba? What the hell? Wag naman ganun. Sinisira niyo yung diskarte ng gobyerno eh. Kalmahan nyo guys. Kalmahan. Mga sikat na kayo. Hindi nyo na kailangan magpasikat. Unless, nagkabayaran. Di ba? Kasi sinabi ni kay Montulfo, ikaw na bahala sa akin pag may na-scoop ka dyan. Sige.
Sabihin mo lang, kunyari, post mo sa Facebook, pero babantayan ko yung post mo. Ganun. Sana walang ganun. Sana. Sana cloud chaser lang si Montulfo. Pero, sikat na siya eh. I mean, kung saan dyaryo na siya lumabas. Diba? Nagkaroon pa siya ng TV show. So, wag naman ganun. Masyado namang tinetelegraph nyo yung diskarte ng gobyerno eh. Huwag nyo telegraph ang diskarte ng gobyerno. Buti na lang mga kababayan, napasinungalingan din ito today. Sabi ni Torion kanina, hindi totoo. Sabi. Sinagot umano ang pagdating ng arrest warrant para kay Senator Bato. Sabi, pinabulaanan ni Atty. Israelito Torion, abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa, ang pahayag ng broadcast journalist na si Ramon Tulfo na umano'y aarestuhin ng senador nitong Sabado, December 20. Okay, tapos gayon man tinanggi ito ni Torion at sinabi matapos niyang kumpirmahin ang impormasyon mula sa mga otoridad, hindi totoo ang nasabing pahayag. Ayun ang sabi niya. Sabi niya, hindi ko alam na appointed na pala as spokesperson ng PNP si Sir Montulfo. We tried to confirm it from official sources. Hindi naman po totoo. Well, mga kababayan, this tells us also one thing. Na mayroong mga sources sa loob. Diba? If anything, kung may magandang dulot man tong kalokohan ni Montulfo, it is that nabisto na mayroong mga official sources sa loob. Ngayon, kung sino man yung nagtanim nitong fake news na to, malalaman mo na ngayon o sino ba yung mga dapat nating hindi sabihan kasi sila yung naglalabas ng info. Sila yung mga butas natin dito. Sila yung mga leak. Di ba? We don't know. So ngayon, alam na natin. Yung pinake-use natin, lumabas kay ganito. Lumabas na kay Tulfo, kanino nang galing. Di ba? Malalaman agad nila. Matitrace agad nila. Di ba? Kasi pwede naman niya na, sabihin mo sa tao na to, ngayon ng warrant. Itong grupo na to, sige, ngayon ang warrant. Ngayon na arresto, tapos biglang lumabas. O di identified na kung sino man dun sa na yun, hindi naglabas, di ba? So, at least ngayon malalaman natin na merong leak sa loob na nagbigay kay Tulfo. At alam na ngayon ng ahensya kung sino yung mga hindi bibigyan ng impormasyon. Pero totoo ba na may warrant of arrest? Ito, according to Secretary John B. Cremulya, siya na lang sasagot. Tayo, siyempre. Pero ay tatanungin lang natin ang konfirmasyon ng ating DILG. Ikaw talaga ang reporter dito eh. Nag-iisa ka reporter eh. Ba't sa akin ang breaking lagi? Breaking natin. Ano ba ang katotohanan? Sa mga bali-balitang, meron na raw na lumabas na ICC warrant. Ang ICC naman to, hindi ICI. Na isang senador. Anong take mo dyan? Sek? Kinukumpirma ko Yan. na sa kaduluduluhan ng aking pagkaalam Yan. ay wala pang warrant of arrest na pinapadala sa ating sa Philippine government. Yan. Kaya yung mga natatakot sa mga ghost warrant. Ghost warrant eh. Wala pa naman talaga pero natatakot eh, di ba? Sino ba yung takot sa ghost warrant? Ba't ba kasi nagtatago? Napagkahalataan tuloy na guilty. Di ba? Alam nyo, by the way sana merong maglakas ng loob na mag-file ng ethics complaint laban kay Bato de la Rosa. I mean, seriously. He should be removed from Senate. Sa kalokohan na ito pinagagagawa niya. Kasi wala pa man din yung warrant of arrest. Nagtatago na siya. Paano pag lumabas yung warrant? Ano, mag-iintay tayo ng 6 na taon? Kulang tayo na isang senador? Tanggalin nyo na yung mokong na yan. Tanggalin nyo na. Wala na siyang kwenta. Wala na siyang silbi. Alam nyo masakit dyan? 1 buwan mahigit na siyang absent. Sumasahod pa rin siya ng mga 200,000-300,000 a month. Kung tayo mga hampas lupa,
Kapag tayo, umabsent ka lang ng isang araw, magkakandara pa ka ng kumuha ng medical certificate, huwag ka lang bawasan ng sahod. Oh. Tapos kukubra ka pa ng sahod mo. Parang ngayon nagbabayad pa yung gobyerno para lang binabayaran siya ng taxes ng mga Pilipino para lang magtago. Ang tigas ng mukha mo, Bato de la Rosa. Sino ba kasi mga moko ang bumoto dyan kay Bato de la Rosa na yan? Ang tatanga nyo. Ang tatanga nyo talaga, promise. Sorry na, tamaan ako sinong tamaan. Pero ang tatanga nyo kung sinong bumoto kay Bato. Stupid. Imagine, nagtitake home siya ng 250 to 300,000 a month. A month, ha? A month. Isang buwan, 250 to 300,000. 1 month. Tapos ilang araw ng absent? Nakaka-offend, nakaka-offend sa mga ordinaryo mamamayan. Totoo lang. No joke. No joke. Ano ba salary range ng senador? Ano bang salary grade nila? Wait. Salary... O, tama. Salary grade 31. 293 to 334,000 naman. Anak ka na, di ba, Klo? Kasi presidente may pinakamalaking sahod eh. Nasa 400 plus yan eh. 400 plus thousand ang sahod ng presidente. Almost 500,000 ang sahod ng presidente. So, imagine, ang sahod mo mas malaki pa sa sahod ng direktor ng isang kumpanya. Yung mga big boss, mga VP, SVP, mga VP levels, ganyan. Nasa yan, mga nasa 300 to 400,000 naman yan. Mga VPs. Ayan. So, ibig sabihin, yung sahod ng senador, mga nasa ganun level, mga pang assistant VP to VP levels ng isang kumpanya. Tapos umabsent ka ng isang buwan mahigit? Ang masaklap dyan, guys, mga kotsero, nagbabayad tayo ng taxes. Yung taxes natin pinapasahod sa kanya. Yung pinapasahod sa kanya, ginagastos niya para makapagtago siya. Yan yung kawalang hiyaan ng mokong, di ba? Tuloy natin to. Sa ghost warrant, wala pa naman talaga. Yeah. So calling on Ombudsman Boying Remulla, narinig ko ba yung sinabi ni Secretary John Vic Remulla? Wala pang opisyal na warrant. Pero posibleng meron. Pero hindi pa lang dumarating. Kaya ginamit kong salitang opisyal. Kasi bilang membro ng kabinete, hindi na ako pwedeng pagkalat ng chismis. Correct! Oo. Ito kasing 4 alas, puro chismis eh. Mga marites. Dapat 4 marites to eh. Correct. Kaya ayon dito sa mga marites, meron ng international warrant. Hindi na nga opisyal. Yung nag-guest sa utol rito, si Ombudsman Boy Remulla, sabi nga, papakinasabi, ayaw namin tignan yan, di ba, baka masama kami sa ganyan. Pero may napanood akong interview ni Ombudsman Boy Remulla, tinanong siya ng isang mamamahayag. Sabi niya, kung tatakbo ba sa pagkapangulong kapatid mo, ikaw ba ay magre-resign? Sabi nga gano'n. Sabi niya, this is my dream job. Di ba? May gano'n. Tanungin na natin ang ating Tsaka constitutional body yun eh. Hindi naman officially bahagi ng gobyerno. Iba yun, ha? Sige. Iba yun, no? Pero ibang usapin kung may tatakbo. Ang gwapong pangulo nito. Sige, pangulo, sorry. Secretary. Tinanong ako kapatid, baka si Gilbert yun. Hindi ako, baka si Gilbert yun. Pogi rin yun, ha? Hindi tatawagin pangit ni Guanzon yun, no? Putik. At saka, para lang klaro sa lahat. Yan. Sige. Para sa klaro. Klaro Para lang. lang.
si Ombudsman, hindi anak sa labas yun. Talagang buong kapatid ko yan. Yeah. Ano yan, officially? Officially yan. Official, Isa lang pinanggalingan namin na sa pupunan, sa sila pupunan, isa lang pinanggalingan namin. Ama, Yan. kamukha niya lang yung lolo ko. Ako, kamukha ako ng tatay ko. Yan. At ang tatay ko ay best friend ni Sek dati. Nag-organize sa labor sa Cavite yan. Correct, correct. Nung narinig ang tatay ko pangalan niya, hinabol talaga yan eh. Kaya lahat, Lagi na naman. kaya lahat ng organizer ko sa Cavite, pinauwi ko na. Alis na kayo dyan, no? Tapos, Ang hilig ng si Erpat mo, ako nung dating reporter. Ang hilig magpakain niya ng talaba nung sa kanyang farm dati. Isang araw yan. Ah. Noy, oo. And those who deny are lying. Are lying. Governors want to be president. Noy, oo. And those who deny are lying. Are lying. But I'm not governor. Hindi nag-apply sa Puro inyo. tama, no? Nag-apply sa akin yan. Kumusta ba sila sa Pero akin? maganda yung halimbawa niya. Ano? No? Si Bong, yun yung maganda ron. No? Ano bang mga nagko-comment yan? Sino nga ba? yan, Palitan na lang natin pangalan. Oo. Sek Llama. Gid. Anyway, mukhang tapos na sila kay Bato. So, ngayon mga kababayan, kinumpirma na ng DILG na wala pa talaga silang warrant. Wala pang official. Yun lang. Let's qualify it, mga kababayan. Wala pang official. Wala pang official na warrant. Ako, personally, naniniwala ako na merong warrant. Hindi pa nga lang nakakarating sa Pilipinas. Or, mga kababayan, or, baka may diffusion order. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ikalat. Oo. Hindi mo pwedeng ibalita, hindi mo pwedeng wala. Parang kay Digong, nagkagulatan na lang tayo, isang umaga, inaresto na siya. Ganun. Di ba, mali natin, di ba pinagpaplanuhan na pala siya, hindi natin alam. It's possible. Nangyari nga kay Digong eh. Di ba? Nangyari nga kay Digong eh. Pero ito pa mga kababayan, ito natawa ako dito. Si Pulong, bago nagbakasyon, meron ipinasang batas. Oo, meron siyang bill. Meron siyang ipinasa na panukalang batas. Oo. Nagulat ako dito, guys eh. Hindi ko in-expect to eh. Nagtatrabaho bigla si Pulong. Oo. Daanan, di ba, Klong? Sa bagay, meron na kasing nakitang puting uwak, guys eh. Alam niyo ba yun? Di ba may nabalita na ano na daw? Meron daw nag-i-exist na raw ang puting uwak. Oo. Albino na crow or something. So dahil meron ng puting uwak, nangyari na to. Oo. Nagtrabaho na si Pulong, guys. Kasi lagi natin sinasabi, maniniwala lang ako nagtatrabaho si Pulong pag pumuti na ang uwak. Pumuti na ang uwak. Patay. Pumuti na ang uwak. So, ayan na. Nagtrabaho na si Pulong. Anyway, ito sabi. Pero ito yung panukalang batas niya, guys. Amid speculations that the ICC has issued a warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa, lawmakers from Davao City filed a bill on Friday classifying as treason the act of surrendering a Filipino national to a foreign state or international organization. Ha? Ano daw? The bill seeks to introduce a new provision in Article 114 of the Revised Penal Code. Any Filipino citizen who surrenders a Filipino national to a foreign state or other international body which results in or leads to the interrogation, imprisonment, or death of that said national ay magiging criminal na. It will be criminalized, mga kababayan. Ano daw? Masyadong personalan to Masyadong personalan to, Pulong? Oo. So, paano mo ngayon ipapaliwanag ang extradition? Bobo ka talaga, Pulong. Ang bobo mo. I mean, paano mo i-amend mo yung revised penal code, isisingit mo to sa Article 114?
Paano mo ngayon ibabangga to sa extradition? Kasi it is basically, extradition is surrendering a Filipino national, kung Filipino citizen siya, to a foreign state or other international body, which results to imprisonment. Oh. Ang tanga mo, Pulong. Ang bobo-bobo mo. Napa-Donald Duck tuloy ako. Paano mo ngayon ibabangga yan? Sa RA 9851, na nauna nang ipinasa, bago yan. Section 17, na ang Pilipinas, ang gobyerno ng Pilipinas ay merong kapangyarihan na mag-surrender ng isang individual na nag-commit ng international humanitarian, nag-violate ng international humanitarian law at nasa jurisdiction ng Pilipinas. Paano mo ibabangga yan dyan? Mag-a-adjust yung ibang batas natin para dito sa kabobohan mong to? Minsan ka na lang magtrabaho, palyado pa. Anak ka lang ito paklo. Bobo-bobo talaga ni Pulong, guys. So stupid, no? So stupid. I can't believe how stupid he is. Paano mo ibabangga yan sa iba pang sa polisiya or sa provision ng ating constitution na we adopt internationally acceptable laws and principles? Bobo talaga nito ni Pulong. Ang bobo-bobo talaga, promise. No joke. No joke. But at least, mga kababayan, this is only a bill, di ba? Tuusad lang yan kapag pinayagan ng Kamara. Huwag nyo huwag nyo yung huwag nyo paggalawin tong kabobohan nito ni Pulong Duterte. Alam nyo yung dapat ilagay sa treason sa Article 114? Yung provision ng treason sa Revised Penal Code. Dapat dyan i-update. Ang dapat dyan i-update. Isama yung mga individual collaborating with foreign states para ibagsak or i-destabilize ang Philippine government. Yun ang maganda dyan. Oo. Yun dapat ang sinulat mo, Pulong. Di nakuha mo pa yung respeto ng sambayan ng Pilipino. Diba? Oo. Dutae ka talaga. Dukot tae ka eh. Dukot tae ka talaga, Pulong eh. Dutae ka talaga eh. Diba? Ganun dapat. Yung mga individual who collaborates with a foreign state to destabilize the government, yun. Ganun. Tapos, idagdag nyo in any form. Cyber, any form, lahat. Sa internet, sa pagbili ng lupa para ipogo. Ganyan. Yun dapat. Kung yun ang sinulat ni Pulong Duterte, baka nirespeto ko pa siya ng konti. 0.5%, ganun. Oo. Pero hindi. Dutahe ka talaga. Dukot tayo ka talaga. Oo, Pulong. Again, pasintabi sa mga kumakain ha. May nag-comment kasi nagbe-breakfast daw siya. Pasensya na. Shoutout din po kay Rodora Clark. Kay Ate Rodora Clark, salamat sa inyong super chat. Wow! Wow! Pangkape daw, salamat po sa pangkape. At saka kay Tangerine, salamat din po sa inyong super chat. Wow naman! Wow! Wow! Yun. Maraming pong salamat. Kung ganun pa yung isinulat niya, malamang, direspeto pa siya ng sambayan ng Pilipino. Direspeto pa siya ng mga, diba? Wala eh. Masyadong self-serving. But anyway, at any rate, mga kababayan,
fake news yung warrant of arrest. Wala akong warrant of arrest pa. Abangan nun natin. Well, ako personally, naniniwala ako na may warrant of arrest. Pero hindi lang nilalabas pa. So, sabi ni Tangerine, his lack of logical coherence is mind-boggling. Ma'am, I'll explain it in 3 words. Dukot tae nga eh. Ay, 4 words pala. Dukot tae nga eh. Again, pasintabi sa mga kumakain ha. Pasintabi po. Oo. Anyway, mga kababayan, hanggang dito lang tayo sa ating live stream. Hanggang dito lang po tayo. Kita-kita po tayo sa ating susunod na live stream. God bless everyone and see you next time, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?